Ba't kaya sila wala ngayong araw na to? Alam niyo po, sa kapanahunan natin ngayon, kailangan natin ng discernment. Kailangan natin na tignan ngayon kung ano ba yung move. Una sa lahat, hindi lang ni Lord, di ba? Pero kailangan alam mo yung move ng enemy. Sabihin mo nga, enemy. Alam niyo po, meron tayong hindi nakikita, nakalaban natin. Meron tayo ngayon na mga kaaway na kung saan kailangan natin i-expose. Kasi kung hindi natin sila alam or nafe-feel na kumikilos sa ating mga buhay, then nanalo sila. Kasi ang feeling natin wala namang nangyayari. And we need discernment sa ating kapanahunan. Ang message po na ito ay para sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. And I believe merong mensahe si Lord sa atin na something different kasi gusto niyang i-prepare yung hearts natin because at a time like this, mga kapatid, in the last days, talagang marami pong magkakaroon ng mga false prophets. Ibig sabihin, maraming mamamanipulate. Sabihin mo nga yun, manipulate. And minsan, hindi mo alam sa sarili mo, baka kung hindi ka or kulang ka sa discernment, pwedeng ikaw yung mamanipulate. Ano po? And we need that discernment. Kaya nga yung ating series ngayon, every Tuesday, is all about, anong title natin? Stay Sharp. Sabi mo sa katabi mo, stay sharp, kapatid. And noong nakaraan, ay ipakita ko po sa inyo yung apat na ito that probably right now, merong mga attacks na nangyayari sa buhay ng ating mga kapatiran, iba't ibang churches sa buong mundo, Christians around the world na nakakaranas. Pwedeng may attacks tayo dun sa armor threat sa ating mga buhay. And last week, sino yung nandito? No? Na-remind tayo, kailangan ko nga pala, meron akong principles of peace, meron akong principles sa aking buhay, that God's word is the truth, etc. Kasi, pwedeng may mga attacks sa ating buhay at hindi tayo unguarded and suddenly, makikita na lang sarili natin, wounded ka na pala. Suddenly, biglang makikita mo ang sarili mo, pwedeng mawala ka rin sa paglilingkod sa Panginoon. And for most of us, pwedeng na-paralyze ka na. But the Lord wants us to move forward. Amen? Kahit sa madilim na mundong ito, we will not be intimidated by darkness. Amen? Amen ba dyan? Kasi kakampi natin ang ilaw at walang iba kundi ang ilaw. Sino yon? Si Jesus lang. Amen? Now, ating pong i-discuss ngayong hapon na ito, yung tinatawag na spirit of Jezebel. Sabihin mo nga, spirit of Jezebel. Sino sa inyo, as a Christian, pwedeng ngayon mo lang narinig yung spirit of Jezebel na ito? Taas nga kamay. Sige, okay lang kung ngayon lang. Ayan, marami-rami rin. Spirit of Jezebel. Kasi, kaya natin ito na-tackle ngayon dahil sa napapansin namin, sa ating church din mismo, parang hindi na ganun nag-ooperate din tayo and talagang nangyayari or nagiging practice sa ating church yung deliverance sa gawa ng dyablo sa ating mga buhay. And probably hindi mo alam, baka merong influence na ang spirit of Jezebel din sa iyong buhay. Bago natin i-tackle ito maigi, kilalanin muna natin, next slide, who is Jezebel? Sino ba itong si Jezebel na ito? Sa Bible, next slide, siya po ay daughter of King Ethbaal, of Tyre, or sa other words, ang tawag sa Tyre nung time na yon ay Sidon, or Sidonian. In other words then, Canaanite. So remember, dati 'di ba, merong mga giants in the land o dun sa promised land sa lugar ng Israel na tinatawag. Nung tumiktik yung 12 mga tribes ng Israel, ano nangyari? Nakita nila may mga giants dun sa lugar na yon. And actually, Canaanite practices din ginagawa sa lugar
ng promised land bago ito totally nakuha or na-redeem ng mga Israelites for the Lord. Now, ang background pala ni Jezebel, galing siya dun sa mga lipi or lahi na kung saan nag-migrate malapit sa lugar na yan, ng promised land din. And siya po ay nakapangasawa ng isang hari ng Israel. Sino yung napangasawa niya? Si King Ahab. At that time, kaya po nakalagay dyan na north, nahati po kasi ang kingdom ng Israel. No? Meron tinatawag na Northern Kingdom at may tinatawag na Southern Kingdom. Yung north, yun yung Israel. South, yun yung Judah na tinatawag. Ano? Kasi, kung may inyong matatandaan, after King David, after King Solomon, nagkaroon ng paghati ng kaharian dahil yung iba, sabi kailangan manggaling sa line ni King David, yung magiging susunod na hari. Sabi naman ng isa, hindi kailangan galing sa line naman ni Ephraim at ng ibang mga lugar, ganyan, ng ibang mga tribes. Kasi hindi kami isang ayon dun sa hari ng Judah. And nahati sila. So, kumbaga, para nagkaroon ng North Korea tsaka South Korea. Parang ganon, But nonetheless, kilala naman po si Jezebel sa pag-promote ngayon ng worship sa mga Canaanite gods. Na sino? Si Baal tsaka si Asherah. No? Si Baal po is actually a storm god. Imagine si Zeus, ganon. No? Sa katumbas niya sa Greek myth. And si Asherah, yung asawa ni Zeus, anong pangalan nun? Hindi. Si Aphrodite. Yan, no? Yun yung katumbas niya. And si Jezebel din po ay great persecutor ng mga prophets ni Lord. Anong ginagawa ni Jezebel? Talagang pinapapatay niya ang mga prophets ng Panginoon. Now, si Jezebel sa Bible, pagdating sa Book of Revelation, maugulat kayo. Kasi sa sulat sa mga churches, dun sa church sa Thyatira, nabanggit yung pangalan niya. And yung name niya, all throughout the Book of Revelation, synonymous o halos parehas, na inahambing sa false prophecy, seduction, idolatry, tsaka control. So in short, pag sinabing Jezebel, hindi ito tao na literal. No? Sa Bible na pangalan niya talaga Jezebel, dun sa Book of Revelation, kundi sa kapanahunan natin, si Jezebel ay isang influence or practice na kung saan related sa mga taong nagbibigay ng mga maling propesiya. Mga taong nangahalay, hindi naman sexual agad, pero naghihikayat sa ibang pananampalataya, sa ibang paniniwala. No? Ano pa? Idolatry and control. Now, nalaman natin kung sino ba si Jezebel, pero ngayon, next slide, sino naman ba or ano naman ba talaga itong spirit na ito of Jezebel? Sabihin mo nga, Jezebel. Now, yung word na Jezebel na yan, actually, hindi talaga or walang malinaw na meaning or ibig sabihin yung word na yan. Maraming mga speculations tungkol sa meaning talaga ng word na Jezebel kasi hindi po talaga yan Hebrew. It's a Phoenician name nung time na yon. But this spirit of Jezebel po, next slide, ay hindi po ito literal na kinast out ni Jesus ng mga alagad. Wala kayong makikita na literally evil spirit na Jezebel yung pangalan. No? At si Jezebel na isang tao, babae nung unang panahon, ay hindi po siya evil spirit tas nagkatawang tao. Okay?
Hindi po. Ang Jezebel or spirit of Jezebel is actually nagsimula yan noong 1400s na, no? 15th century, ganyan. And unti-unti na kung saan nafe-feel at sa pagbabasa ng mga tao sa Bible, nakikita nila na ang meaning pala talaga ng Jezebel na ito, or pag sinabing spirit of Jezebel, next slide, ito daw po ay isang attitude or influence. Sabihin mo nga, attitude. Influence. No? Now, ano tong attitude na ito or influence na ito? Alam niyo po, itong attitude or influence na ito, literally, makikita mo kung paano si Jezebel sa Bible umasta, kumilos, gumalaw, paano siya mag-manipulate, paano siya mag-control, paano siya mag-seduce, etc., ay makikita po natin sa buhay mismo ni Jezebel sa Old Testament. So, hindi siya literal spirit, pero as if parang merong ganun no? Na kung saan kumikilos sa buhay ng mga tao at kumikilos din actually sa Book of Revelation sa church ng Tiatira. And ngayon, next slide, anyone pala, kahit sino mga tao, kapag nakikita ang isang tao, lalaki man o babae, take note ang spirit of Jezebel, hindi yan yung exclusive sa babae. Hindi po. No? Anyone, lahat ng klase ng tao, Christian ka man or hindi, kapag nakikita na umaasta ka, yung behavior mo, character mo, or parang may area sa life mo na kung saan parang ikaw si Jezebel, na binabanggit ng Bible, merong Jezebel spirit na nag-i-influence sa iyong buhay. Kaya kailangang magpabago ka sa Panginoong Diyos na buhay. Alam niyo po, hindi exempted dito ang mga powerful men and women. Kahit leader ka, kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay Christian, kahit ikaw ay mayaman, walang exempted. Now, pwede kayong magtanong sa akin, mamaya, pero unahin ko yung tanong siguro, kung meron kayong tanong sa akin na ganito, Pastor, ang mga Kristiyano po ba, next slide, pwede po bang ma-demon possess? Yung parang talagang sila yung demonyo, no? Yung na-control ng demonyo ang kanilang buhay, kaya nga possess, parang pag-aari na, no? Sa totoo lang po, ang sagot dyan ay no. Hindi po pwedeng ma-demon possess ang isang Christian, pero pwedeng, ma-impluwensyahan. Remember, nung si Peter, di ba, ang ganda naman ng sinabi niya kay Jesus, dadaan sila lahat sa katawan ko. Kung ikaw ay papatayin nila, anong sabi ni Jesus kay Peter? Get behind me, Satan. Hindi niya ni-rebuke, literal, or nagsalita na si Satan yon, pero may naging influence sa buhay ni Peter. Same as the spirit of Jezebel. Pwedeng may influence sa buhay mo. Nasalita mo, akala mo parang galing lang sa'yo. Akala mo, ikaw lang yon. Pero may influence pala ng tinatawag na spirit of Jezebel. At ngayon, meron tayong 5 bagay na i-discuss. Next slide. Etong mga common signs na ito, hindi ito para i-label natin yung mga tao. No? Sabihin ni Cyrus, yung katabi ko, mukhang ito yung meron nun. Hindi ganon, okay? Hindi natin i-label yung mga tao na parang nakita, yung sinasabi ni Pastor, ito yung katabi ko. Kaya lalakasan mo yung amen mo para makapagparinig ka. Hindi ganon. Okay? Naintindihan natin? Don't label people. Kasi hindi mo pa alam yung whole story. Pero ang focus mo ngayon ay i-discern mo, pakiramdaman mo, by the power of the Holy Spirit, yung influence din sa buhay mo, personally muna. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Amen? Wala na nag-amen. No? Tapos kapag may binanggit, huwag kayong mag-yes para makapagparinig sa iba. No?
And ngayon, ang focus mo, kailangan, next slide, discern the people who influence you. Sino ba yung mga taong ito na malaki yung impluensya sa buhay mo? Meron ba silang spirit of Jezebel or positive naman yung influence nila, hindi naman siya Jezebel spirit na sinasabi ni pastor ngayon? Amen? So, una sa lahat, discern yourself. Sabihin mo nga, discern mo. Sabihin mo sa katabi mo, i-discern mo ang sarili mo. Huwag mo ako idadamay. Kaya huwag magsasabi dito, di ba ganun ka? Okay? Walang magaganan ha? Okay? So number 1, ano ba yung tinatawag na spirit of Jezebel na ito? Ito actually, yung spirit na kung saan nakakapag-influence sa'yo para ikaw ay magmanipula at kumontrol ng mga tao. At po pwede rin po, no, na ikaw ay na-manipulate ng isang merong spirit of Jezebel. Or influensyado rin yung isang tao ng spirit of Jezebel, ikaw pala ay na-impluensyahan, ikaw na yung namamanipulate at nakokontrol. Balikan natin. Sino nga po ba ang hari at that time sa Israel? King Ahab. Ano yung buhay ni Ahab at bakit napaka-related ng buhay ni Ahab sa buhay ni Jezebel din? Kumbaga, pag binasa nyo actually yung Book of Kings, kung sino yung mga hari, madalas hindi nababanggit kung sino yung asawa nila. Magugulat kayo sa book ng 1 Kings, 2 Kings, tanging si Jezebel lang, yung asawa ng hari na naisulat yung pangalan niya doon. Bakit kaya? Dahil merong importance yung buhay niya. Oo nga, hari si Ahab, pero pagdating ng, basahin natin, 1 Kings chapter 21, verse 25. Tignan nyo, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Walang kasing tindi ang pagkalulong ni Ahab sa paggawa ng masama sa paningin ni Lord. Tira nyo yung sabi, impluensya ito ng asawa niyang sino daw? Si Jezebel. So, paano napunta sa story ng mga hari ang isang asawa ng hari? Di ba dapat wala doon? Hindi nababasa yon kasi hindi naman hari si Jezebel. Pero, bakit siya naisulat? Kasi it's as if si Ahab ay hindi siya hari. Ang talagang hari ay sino? Si Jezebel. Nagigets natin? Ang nagmamanipulate kay Ahab, kahit sa title ni Ahab, siya ay hari, may someone na nagko-control sa kanya. Sino nga yun? Ano pangalan? Si Jezebel. Kaya tignan mo na ngayon yung sarili mo, no? Pwede kasi, next slide, may isang tao na kapag nakasama mo, ang lakas ng hatak sa'yo. Okay? May isang tao, perhaps, pag nakasama mo, ang lakas ng hatak sa'yo. Magugulat ka na lang, yung sinasabi niya, sinusunod mo. Talagang madali ka niyang napapasunod. Hindi ka makahindi. Parang may cord na nagko-connect sa inyo, tapos hindi mo siya kayang hindian. Meron bang ganyan na kaklase mo? May ganyan ba na ka-office mate mo? May ganyan ba na ka-churchmate mo? May ganyan ka bang kaibigan mo or member ng iyong family? Hindi mo sila yung parang, syempre sinusunod mo dahil parents mo. Pero yung, alam mo yun, magugulat ka na lang, parang oo ka na lang ng oo sa mga sinasabi nila sa'yo. And perhaps may ilan sa atin siguro nakaranas ng ganito, magugulat ka, no? Next slide, pwedeng hindi ka naman naka-attend ng service. Next slide, please. Hindi ka naka-attend ng service, pero kapag inaya ka niya
lumabas, umalis, pumupunta ka doon sa isang lugar na yon. Present ka doon sa celebration or ano man na yon kasi hindi ka makahindi doon sa tao. Pero pagdating sa pastor mo, sa leader mo, nakakahindi ka. Madaling, may gagawin ako eh. Pero sa iba, hindi mo magawang sabihin yon. May mga influence ba ganon sa ating buhay na parang ang hirap humindi? Think twice sa iyong buhay. Remember, nung linggo, isa po sa kailangan daw nating iwasan para tayo ay makapag-overthink o para natin maiwasan na tayo ay mag-overthink sa future o dumami yung problema natin sa future, kailangan daw pag-isipan natin yung pang-araw-araw nating choices. No? And important ito kasi pwedeng sa pang-araw-araw nating buhay, pwedeng ang hindi tayo nakaka-attend ng church, pero sa ibang mga gawain, sa ibang mga activity, sa ibang mga pagyayaya, nakaka-attend ka. Ano kayang influence yun? Next slide. Now, kailangan huwag kang matali dito sa Jezebel spirit na ito. Huwag mong hayaan na merong kumontrol sa iyo at saka kumontrol sa decision mo. Halimbawa, may nakwento ka dun sa isang tao, close friend mo, hindi mo naman siya leader, hindi mo naman siya kaano-ano, friend lang. Sa school, sa church, or kahit saan man, nakwento mo isang bagay, tapos nung nagsalita siya, para bang napapasunod ka niya. Na buo na nga yung desisyon mo, pero nung nakausap mo siya, biglang nagbago yung decision mo. Parang naisip mo, tama nga siya. Siya yung susundan ko, hindi yung pinagpreparan ko, pinag-isipan ko. Nagagalaw niya, nakokontrol niya saan ka magtatrabaho, pwedeng saan ka papasok na school, pwedeng makontrol niya sino yung magiging boyfriend or girlfriend mo, sino yung taong liligawan mo. Pwedeng kaya kanyang kontrolin kung ano yung gagawin mo dun sa sitwasyon mo. Ang tiwala mo ngayon napunta dun sa tao na nagsasabi sa iyo kung anong dapat gawin, hindi sa trust and guidance ni Lord. Tahimik ang lahat . Alam niyo po, magiging honest ako sa inyo, nung linggo ng hapon, hindi ko alam ang heavy ng atmosphere ng church natin. Ewan ko kung napapansin niyo kahit morning, dami mga tao downcasted. There is actually a spirit moving, influencing your life. Hindi demon possessed. May spirit na nag-i-influence sa buhay natin. Na po pwedeng nakakapag-manipulate din sa maraming mga kapatiran kaya hindi sila nakakadalo. Imbis na mag-submit sila sa leaders nila, hindi sila nagsasubmit. Imbis na magkaroon ng humility, nagpapataasan ng pride. Mga kapatid, it's time na kailangan i-expose natin ang works ng kaaway. Next slide. Kailangan mag-ingat ka, una sa lahat, sa mga taong merong dominant spirit or dominant yung character nila. Ano yun, pastor? Ganito kasi yun. Some spirits pwedeng ma-overtake yung personality ng tao. Actually, may mga nangyayari talaga kahit nakukwento ng ibang bansa, sa church natin, mga ibang pastors, nag-e-engage sa mga ganyan, na pwedeng nag-ooperate
kumikilos yung influence ng kaaway na dyablo sa mga maliliit na areas ng buhay mo na pwedeng hindi ka aware. Example, pag tulog ka, di mo alam, meron kang sinasalita, nagsasalita ka ng di magaganda kasi nawalan ka ng control sa sarili mo. Kailan ka pa nawawalan ng control? Kapag nasa height ka ng emotions. Pag galit ka, biglang magugulat na lang, actually, meron na naman, nitong mga nakaraan na panood ko sa ibang bansa naman. Tinanong yung lalaki, bakit mo nagawa to? Sabi niya, hindi ko alam na blanco yung isip ko. Sa mga times na kung saan pwedeng hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo, doon naman pumapasok yung influence ng evil spirit sa buhay. Hindi ka possessed, influenced. Para bang ganito, no? Kung halimbawa, meron kang trabaho, iiwan mo yung bahay mo, di ba? Dahil iniwan mo yung bahay mo, nagbigay ka ng susi dun sa influence na yon. Pwedeng halimbawa, may oras yon. Kapag 8 to 5, okay ka. Pero, may time na kung saan tulog ka, doon naman siya gagawa sa buhay mo. Pwedeng makapasok. Pag time na kung saan pwedeng, ang saya-saya ng pag-uusap nyo, di ba? O kaya, meron kayong topic. Tapos magugulat na lang lahat. Biglang ikaw ngayon, nag-e-expose na ng mga gossips. Nag-e-expose ka ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman dapat pag-usapan pero pinag-uusapan. O binabanggit mo na. Dahil bakit? Pwedeng nag-react yung influence na yon sa buhay mo. Nag-trigger. Hindi nga sinabi ni Jesus nung mga nakaraan kay Peter na get behind me Satan. Kailan lang? Nung sinabi ni Pedro yun. Bakit? Kasi nakita si Satan ng alin? Height ng emotion ni Peter kasi gusto niyang siya yung mataas. Nag-e-expect siya ng papuri ng mga tao. And tignan nyo, di na natin ma-distinguish ngayon minsan yung spirit kasi yun na yung naging personality niya. Sasabihin mo, ay gano'n naman talaga kasi yan Pero sa totoo lang, hindi naman niya talaga dapat gawin yung bagay na yun. Pwedeng may isang tao na nakakasakit ng damdamin talaga. Talagang kahit sinong tanongin mong tao kung close ka o hindi, pwedeng di niya talaga sabihin yung mga words na yun. Pero pwede mong sabihin na, ay ganun talaga si ate, si kuya, magsalita. Pero sa totoo lang, humalo na sa personality niya yung influence ng bagay na yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpamanipulate. Amen? O kaya, sabi mo rin, huwag kang mag-manipulate. Amen? Wala nag-amen. Siguro sabi ko kasi pastor sabi nyo huwag daw malakas yung amen. Pag tinatanong ko lang, okay? And next, ang Jezebel spirit actually, ang Jezebel spirit daw po works under the veil. Sabihin mo nga yun, under the veil. Anong under the veil? Kailangan mag-ingat ka. Dahil ang spirit of the Lord, it is truth, hayag, no? At katotohanan siya. Pero any other spirit na hindi galing sa Diyos na kung saan maluluwalhati si Lord, hindi truth, gusto niyang magtago sa likod ng lahat. Gusto niyang parang magmukhang maganda ang isang bagay, pero pag tinignan mo talagang maigi, pwedeng mali pala talaga. Mag-ingat ka, next slide,
sa mga tao rin na mukhang spiritual. Pero in reality, dinedeceive ka nila. Magkukwento sila sa'yo, uy, alam mo, kakapray ko nga lang sa bahay Magkukwento sila sa'yo na, uy, nag-fasting nga ako, pinag-fasting ko to. Uy, alam mo, may pinag-pray ako, talagang, bumagsak siya, tapos nag-iyak-iyak. Pwedeng ang feeling mo, wow, itong taong ito mukhang malapit talaga to sa Diyos Pero yung reality, dinideceive ka niya. Hindi lahat na mukhang spiritual galing kay Lord. Remember, hindi lahat ng mukhang spiritual galing kay Lord. Tingnan niyo po, pag binasa natin ang 1 Kings chapter 21, starting muna verse 1, may isang ubasan sa Jezreel na katabi ng palasyo ni King Ahab sa Samaria. Si Naboth ang may-ari nito. So, meron daw ubasan. Sino yung may-ari? Si Naboth. Sabihin mo nga yung word, Naboth. So, si Naboth, pagdating ng verse 2, sabi ni Ahab kay Naboth, akin na lang ang ubasan mo para gawin kong taniman ng gulay. Tutal, malapit lang ito sa palasyo ko. Papalitan ko na lang na mas maganda pang ubasan. O kaya, kung gusto mo, babayaran ko na lang sa presyo nun. Pero, verse 3, anong sabi? Sumagot si Naboth kay Ahab, anong sabi? Sabay-sabay natin basahin, hindi po pwede. Di po papayag si Lord na ibenta ko sa iyo ang pamana ng mga ancestors ko. So, at their time, yung mga pamana po ng mga ancestors, hindi yun pwedeng ibenta. Merong ganung kaugalian. Hindi mo pwedeng ibigay sa iba. Kasi nga, pamana, kahit siya pa ay hari. Ngayon, dumating po yung time na kung saan dahil nga sinabi sa kanya ni Naboth yun, nagalit si Ahab. Nagmukmuk siya dun sa kwarto niya, talagang galit na galit siya and ayaw niya kumain. Ngayon, syempre, dahil ayaw niya kumain, nakita yun ng asawa niyang si Jezebel. Bakit ka ba ganyan? Ano ba nangyari? Verse 7, anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. Sabi ng asawa niyang si Jezebel, hari ka ba ng Israel o ano? Tumayo ka na at kumain. Huwag ka nang malungkot. Anong sabi niya? Ako na ang magbibigay sa iyo ng ubasan ni Naboth na taga Jezreel. Pwede mo sabihin, Pastor, galing yan may initiative. Diba? Sa totoo lang, yung asawa na daw yung kukuha. Dinisregard yung authority ni Ahab. Pangalawa, merong gagawin si Jezebel behind the scenes na hindi alam ni Ahab. Working under the veil. Akala mo, gawa ni Ahab, pero hindi pala. Later on, i-uncover natin yung part na yan. Pero, eto next slide, hindi kasi daw basta-basta mapapansin ng isang leader ang Jezebel spirit. Kasi pwedeng para sa'yo, pwedeng yung tao or yung person na may influence nun ay useful. Kagamit-gamit kay Lord kasi mabait. Kasi okay naman yung spiritual, may good side naman siya. Pero, it is important na makinig ka rin sa ibang mga tao kung ano ba yung response nila tungkol dun sa taong yon. And sometimes, hindi natin nafe-feel yung spirit of Jezebel working, akala mo nasa ibang tao, yung pala sa'yo. Kasi, nangyayari, you are working behind the veil, hindi nakikita ng ibang mga tao, meron kang sariling agenda. Meron silang activity, kabuuan ang church, pero ikaw meron ka. Tapos hindi mo papaalam. Tapos kasama doon, members ng church. Parang sa'yo, may leader ka. Sabi ni Bishop, di ba?
Umano daw ng leader. Okay, pinili mo nga, kaya lang, sumasama ka, kaya lang, baka meron kang sarili mong agenda naman. Hindi mo napapaalam. Hindi mo nasasabi. And meron ka palang lakad, okay lang, parang wala. Hindi naman nila alam. Working under the veil. Hindi nakikita ng mga tao, pero si Jezebel pala yung kumikilos sa likod nino ni Ahab. And actually, the spirit of Jezebel din seduces. Number 3. Hindi po ito sexual lang. Remember, ang spirit of Jezebel ay hindi sa mga babae lang. Kahit lalaki po. Any spirit na kung saan naghihikayat sa'yo to do sexual things na hindi naman para sa mag-asawa, kasama dito yun. And next slide, tignan natin po, pagdating ng verse 26 ng chapter 21 na yan, tignan niyo po yung sabi, sobrang nakakagalit ang pag-serve daw ni Ahab, saan daw? Saan daw? Sa mga Diyos-Diyosan. Gaya ng mga Amorites na pinalayas ni Lord nung time na pumasok ang bayan ng Israel sa lupaing iyon. Remember, kinonquer ng Israel itong promised land dahil bakit? Ang mga nakatira talaga doon, hindi talaga sila tao lang. Ano sila? Giants. Hindi sila nilikha in the image of God. Okay? Nagigets nyo? So ngayon, kaya yung point na pinapalipol nga ni Lord dahil doon. At yung mga taong ito, they are serving hindi yung Creator God, kung hindi yung gods ng ancestors nila. Binabalik lang ni Ahab yung kung ano yung nung una noon, bago siya mawasak. Kaya tignan niyo sabi, sobrang nakakagalit ang pag-serve ni Ahab. Saan daw? Sa mga? I remember, ba't nga pala nag-serve si Ahab sa mga Diyos-Diyosan? Kaninong influence? Sa asawa niyang sino? Jezebel. Ang seducing na to na spirit, actually, hindi lang natin makikita sa sexual sin, na literal, kung hindi sa pagkakaroon ng ibang Diyos. Anong ibang Diyos, Pastor? Sa panahon ngayon, hindi na yung katulad ng Diyos nung unang panahon eh. Pwedeng ang God ay sarili. Mas uunahin mo yung sarili mo, family mo. Mas uunahin mo ang career mo. Yun yung mas important sa'yo kaysa sa things of God. Kaysa sa dapat unahin talaga na love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Kaya nga si Jesus nga sinasabi niya, di ba? Kung hindi mo iiwan yung parents mo, hindi ka makakapunta sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin ng literal na iwanan mo, pero kung susunod ka talaga kay Lord, ang priority, sino? Si God. Si God. And that is why, ang nangyari ngayon dito, hindi magandang influence kay Ahab si Jezebel. Dahil si Jezebel po, pag binasa natin sa Revelation 2:20, tignan niyo po, sabi sa church sa Thyatira, sabi ni Jesus, ano sabi? I have this complaint against you. You are permitting that woman, sino daw yon? That Jezebel, who calls herself a prophet, to lead my servants astray. She teaches them to commit sexual sin and to eat food, ano sabi, offered to idols. I gave her time to repent,
but she does not want to turn away from her immorality. Actually, sa mga scholars na nag-aaral niyan, marami nagsasabi na may specific sigurong tao dyan. But actually, mas marami po yung nagsasabi na scholars na nagsasabi na mga grupo sila ng mga taong influence sila ng tinatawag na Jezebel spirit. Now, ano ba yung lust? Fornication. Ano pa? Pornography. Flirtatious acts. Ano pa? Flattery. Pwedeng, akala mo, okay, pero hindi pala. Napupuri ka. Kaya ngayon, yung favor mo sa kanya, umaangat. Nababati ka kasi lagi, di mo alam, kaya pala siya yung lagi mong ina-assign, siya yung lagi mong pinipili, yung regalo mo sa kanya mas maganda, lalo na December ngayon. Kasi, magaganda yung sinasabi sa'yo. Nafa-flatter ka. At pwedeng may nagsasabi sa inyo na okay lang yung fornication, pornography, live-in, hayaan mo na yan, okay lang yan. 2025 na naman ngayon. In or out of the church, merong influence yun ng spirit of Jezebel. Kaya, tignan nyo, sabi ulit, 1 Kings chapter 21 verse 25, walang kasing tindi ang pagkalulong ni Ahab sa paggawa ng masama, saan daw? Sa paningin ni Lord. Dahil saan? Impluwensya ito ng asawa niyang sino daw? Si Jezebel. Kaya, nagkamali ako ng type ata dito. Next slide. Hindi lang language ito na sexual. Desire din ito na gusto mo, ikaw yung maging kailangan ng mga tao para masabi mo in the future, itong mga taong to walang utang na loob sa akin. O kaya mo narating yan dahil sa akin eh. Diba yung mga may taong pwedeng tutulong sa'yo. Akala mo, tinulungan ka nila talaga. But in the future, pag nagkaroon kayo ng away, o kaya hindi mo rin siya natulungan pabalik, magsasalita siya sa'yo ng mga bagay na yan. Walang utang na loob yun. Pinasok ko siya doon sa trabaho, kaya pinromote ko siya sa trabaho na yan. Ha? Siya pa naman yung kinuha kong leader. Oh. Tahimik ang lahat At po pwede rin po actually, no? Sa seduction din, next slide, yung pagiging emotional, pwedeng mauhook ka na kagad. Ito maging maingat kayo. Hindi porkit umiyak ang isang tao, sila na yung tama. Hindi porkit ang isang tao, yung talagang, nakita mo siya, affected siya sa isang bagay, parang aping-api na kagad siya. Kasi madalas ganun ngayon, di ba? Kung sino yung umiyak, sino yung mga yung lahat ng sentiments, lahat ng tao kakampi na sa kanya without knowing the full story. 'Di ba? Madalas, siya pa yung kawawa pero namamanipulate ka na pala niya. May nabasa nga ako sa mga nitong recent issues, no? Napaisip din talaga ako. Nabalitaan nyo na, di ba? Nag-record daw yung asawa ng isang artista. Tapos, pinarinig sa social media. Nagalit yung asawa niya. Pero magulat kayo,
Dahil nga ni-record niya, pero may point din yung isang nag-comment. Nakita ako, sabi nung nag-comment, syempre kalmado siya kasi bakit? Ni-record niya. Siya nag-record eh. May point din. Pwede nga ganun. Hindi lahat, basta-basta mo na lang kakampihan. Hintayin mo lang. Hindi mo pa nga naririnig yung kabilang side eh. Nagigets natin? Kasi sa panahon natin, ganyan ngayon. Next, ang Jezebel spirit daw po, second to the last, seeks a platform. Gusto niya na kung saan magkaroon ng stage para siya ay makilala. O kaya naman, ito yung self-professed na tao. Ibig sabihin, hindi naman siya talaga ganon. Wala nagtalaga sa kanya, pero sinasabi niyang, eto siya. Tingnan niyo yung sabi sa Revelation 2:20 kanina, balikan lang natin, baba natin, next slide. Ano sabi? Tingnan niyo sabi, that Jezebel, who calls herself, again, who calls herself a prophet. Alam niyo po, walang ibang prophet na magsasabi na sila ay propeta. Na ako yung prophet. Actually, yung magtatalaga nun, ibang mga tao sa kanya. And may prophet din na nauna, yun yung magtatalaga sa another prophet. Hindi yun yung tatayo na ako bilang propeta ng Pilipinas. Ganon. Hindi ganon. O kaya, ako yung propeta ng Radiance. Walang ganon. Bakit ganyan? Tingnan nyo, ang sabi next dyan, to lead my servants astray. Para maligaw ang mga tao. Makinig dito sa taong ito. Sa iba, na legitimate yung authority, hindi na papakinggan. Ang mas papakinggan, yung kaibigan niya sa church, yung kaibigan niya sa office, yung kaibigan niya sa school, hindi niya papakinggan yung leader niya na talagang leader niya sa church. Hindi niya papakinggan yung pastor, ang papakinggan niya yung nakita niya sa TikTok. Nagigets natin? Next slide. Alam niyo po, ang gusto nitong Jezebel spirit, ang gusto niya yung attention laging nasa kanya. At dapat, siya lang yung magaling. Siya lang yung may kayang gawin yon. Yung iba, lahat nakatingin dapat sa kanya. Dapat siya lang yung tutularan. Kahit hindi naman siya or hindi naman legitimate yung authority na meron siya. Take note inuulit ko, kaya binabanggit ko pa ulit-ulit yung hindi legitimate yung authority niya. Kasi, kailangan, ang susundin mo ay sino, yung leader mo nga rin. Pero tignan nyo, sa Israel, sino ba ang hari? Si Ahab. Pero ang nasusunod, sino? Si Jezebel. Next slide. Kaya kapag tinignan ng mga tao, itong mayroong Jezebel spirit, parang mas spiritual pa siya. Parang, alam mo, nung nakausap ko tong taong to, pastor, parang mas spiritual pa siya sa inyo. Wow. Di ba? Parang mas spiritual pa siya dun sa leader ko, pastor. Kaya sana, pwede ba dito na lang ako sa taong ito, magpa-under? Pwedeng yun yung nasa isipan mo na. Next slide. Ano pa? May mga activities din na ginagawa na akala mo spiritual, pero pwede pong merong hidden agenda pala siya. Pastor, punta kami sa ganito. Mamimigay kami, magpe-pray kami sa mga tas mamimigay kami ng mga ganyan. Yun pala, maglalagay pala ng tarpaulin ng pangalan niya. Pwede nga, may spiritual, nagpe-pray pala, tsaka nagbibigay sa mga tao tumutulong. Pero gusto makilala ang
sarili niya. May mga activities, lalabas, Pastor, hindi mo na kami makaka-attend ng prayer meeting. Pwedeng niisip niya, may overnight po kasi kami sa ganitong lugar. Ano gagawin niyo doon? Magpe-pray din naman po kami. Pero doon pala maraming mga taong sisirain ang buhay, sa tsismisan, mag-iinom-inom pala sila doon, may gagawin na mga kababalaghan. Pero po, nag-pray po kami, Pastor. Ganyan. May sarili po kasi kaming prayer meeting doon. Next slide. Gusto niya, next slide, ano yan sabi? Sabay-sabay natin basahin. Magturo at mag-disciple. Pero ano daw? Illegitimate yung power niya and control. Ano ibig sabihin nun? Hindi naman siya dumaan sa process ng church. Hindi naman siya taga dito sa church. Hindi naman siya talaga yung leader mo. Pero gusto niyang turuan ka at i-disciple ka. Nagigets natin. Hindi naman sinabi ni Bishop na dito ka magpa-disciple o kaya ni Pastor, ni Rev na dito ka sa leader na to. Pero siya gusto kanyang kunin, sa akin ka na lang, dito ka na lang. Hindi nga siya dumadalo ng discipleship din na training. Next slide. Jezebel's spirit loves to use, ano daw? Even God's word to manipulate others. Yung sabi ni Lord sa akin eh. Di ba? The spirit of Jezebel loves to use even God's word. Kahit din yung verses sa Bible. Pwedeng maganda naman intention niya. Gusto ko lang kasi, Pastor, i-encourage. Pero kaya, nagsalita ng ganon, baka gusto kanyang i-manipulate. Pag nag-preach siya, o nagsalita, baka merong manipulative spirit na kumikilos naman. Next slide. Ano pa? Ginagamit pa ang name ng mga taong in authority. Pastors, leaders. Pero yung totoo, wala namang sinabi sa kanya. Sinabi kay Gian, alam mo, sabi sa akin ni ganyan, eto daw. Pero wala namang sinabi sa kanya. Chine-check lang pala kung meron talagang sinabi. Ayun yung isa actually sa psychology. Nag-aaral din kami ng logic. Minsan pang control mo sa isang tao is para malaman niya na ikaw ay mayroong alam or wala, ganyan. Tatanungin mo. Tapos syempre kakabahan siya kasi nabanggit yung pangalan, ganyan or what. Ganon. Para kung meron ba talaga sinabi. I-reverse psychology yung isang tao. May sinabi sa akin si Jewel. Sabi niya sa akin, Pastor, nakita ko si Jael tsaka si Gian doon sa isang lugar. Okay. Sabing ganon. Tapos narinig. Kasama daw kasi si ganito, si Mark Bantang. Then si Mark daw yung nagyaya, ganyan. Nalaman ni Mark. Sabi ni Mark, si Jewel ata yung nagsabi, ganyan eh. Di tinanong niya si Jewel. Pwedeng sabi, ikaw ba yung nakita namin dun sa nung nakita sa amin sa lugar na to? Akala mo, parang na alam na ni Mark na parang alam mo yun, na ganun yung lahat ng yun. Pero narinig niya lang naman pala, hindi naman pala totoo. So, tingnan niyo yung mga ganun, Minsan nakala kasi natin parang harmless. Pero meron pala. Kala mo, okay, pero hindi. Nakangiti, kumakamay,
nakipagtawanan, akala mo, wala, maayos naman, pastor. Pero nga, merong influence. Next slide. Last but not the least, ang Jezebel spirit is the spirit that will not submit. Ayaw niya mag-submit. Continue natin, 1 Kings chapter 21, verse 8. So, di ba sabi niya kay Ahab kanina, ako na yung magbibigay nung ni Naboth, yung vineyard ni Naboth sa'yo. Ako na kukuha nun. I'll take matters into my own hands. Pero tinan niyo sabi, verse 8, anong ginawa ni Jezebel doon? Gumawa ng mga sulat si Jezebel na ano daw? Si Ahab yung nakapirma. Meron kasing ring noon, yung hari, yun yung tinatak. Then, tingnan niyo sabi, nakalagay, nilagyan niya ang mga ito ng seal ni Ahab. At pinadala, saan daw? Kanino? Mga elders. At mamamayang nakatira sa city ni Naboth. Then, tingnan niyo sabi, next slide. Oops. Ay, nag-jump pala ako. Sorry. Then, next mo na. Ito yung mga mahilig magsabi ng sinasabi ni Lord sa'yo. Talaga bang sinasabi ni Lord sa kanya? O baka yun lang yung feeling mo? O kaya, sabi ni Lord sa akin, kapatid, eto daw yun, ganito. Yan. May kilala ba kayo mahilig magganon? Alam niyo po, eto kapag minsan nasasabi yun na sinasabi ni Lord sa'yo, may time talaga as a preacher, audible voice, naririnig. Pero may time na more on impression lang siya. Hindi yun yung iniisip nyo, wow, si pastor, nakikipag-usap face to face kay Lord. Parang hindi sila nagte-text, talagang usapan talaga. Di ba yun yung feeling? Tama ba? Nung ako nakakarinig ng ganun, yun yung feeling ko eh. But actually, yung sinasabi pala na sinasabi ni Lord sa'yo at saka sinasabi ni Lord sa akin, hindi kagad basta tatanggapin mo na lang kagad yun. Kahit sa Bible, sa Book of Jeremiah, hindi basta sinabi ng isang tao, and the Lord said, sunod ka kagad. Bakit? Discern muna. And merong talagang, paano ko pa, pastor, malalaman? Una sa lahat, time. Panahon. Hayaan mo na lang. Kung totoo talaga yung mangyayari na yon, sinabi niya, mangyayari. Kung hindi, galing lang sa kanya yun. Paano, pastor, malalaman yon kung yun talaga na kay Lord? Nasa principles ba ng Bible? May sinasagasaan ba? O wala? Nagko-confirm din ba sa ibang nagsasabi niyan? O siya lang yun? Marami pong pamamaraan, pero it's another day natin. Pero dito ko sinasabi sa inyo ngayon, kailangan natin mag-ingat na sinasabi ni Lord sa iyo. Kasi ganito sa ibang bansa. Ewan ko sa Philippines kung meron pa rin. Pero may ganito, no? Sinasabi ni Lord sa iyo, magbigay ka dito sa church na ito ng ganitong amount. O kaya, sabi ni Lord sa akin, hiwalayan mo yung boyfriend or girlfriend mo. Ganon. Yun pala, liligawan nung pastor yung or nung leader yung Doon kayo mag-ingat, mga kapatid. Tsaka pwedeng mamanipulate ka rin talaga in other ways I-assume niya kasi, hindi siya magsasubmit sa authority ni Lord na
sinasabi ni Lord. Ang nangyayari ganito, no? Siya talaga yung magsasabi ng sinasabi ni Lord, pero hindi naman talaga sinasabi. Gawa-gawa niya lang para i-check ka rin. Titignan niya kung susunod kaya to pag sinabi kong sinabi ni Lord. And mafe-feel mo ngayon dahil sinabi daw ni Lord, syempre sinabi ni Lord eh. Wala na akong magagawa dun. Sinabi pala ni Lord eh. Sino ako para italiwas yung sinabi ni Lord? Sinabi na ni Lord eh. Wala na tayong magagawa dyan. Pero kailangan mag-take ka ng pause. Discern. Sabi mo nga sa katabi mo yan, discern. Next. Ang gusto po, mali na naman ako ng dito tawag dyan, kama. Ang gusto niya, itong spirit of Jezebel, siya yung merong power. Sabi mo nga yun, power. Gagamitin niya actually yung pangalan ng iba para makontrol ang isang tao. Sabi ni Bishop sa akin eh. Sabi ni Pastor sa akin eh. Sabi ni Russell sa akin, alam mo, ganito. Si Pastor Jane, nakausap ko isang araw eh. Ito yung sabi niya. Tapos mapapasunod ka kasi sabi daw ni Pastor Jane. Pero sa circumstances na yun, parang kailangan ata dumirekta si Pastor Jane sa akin. Ba't hindi dumirekta sa akin si Pastor Jane? Tapos magugulat ka biglang, yung tao pala yung nagsabi lang na sabi ni ganito pero hindi naman pala sinabi. Nung nagharapan na, Pastor, sinabi po kasi nito, sabi nyo daw. Wala naman ako sinasabi Tapos sasabihin ngayon nung nagsabi, wala akong maalala na sinabi ko yan sa'yo. Yun na ngayon. Dahil kayo lang nag-usap, deny na lahat. Kaya i-expose natin yung ganon. Amen? Hindi dapat mag-stay yun sa church, yung ganang mga Kasi we believe, yung darkness, it's everywhere, pero light, kasama natin si God. Amen? Next. Ito yung ayaw na ayaw niya na hindi siya papayagan. Minsan check mo rin sarili mo. Kung magpapaalam ka kay Bishop, minsan may ibang ayaw na talaga magpaalam para payagan. Para payagan, para hindi na sasabihin na hindi pwede. Yung parang alam mo na nung una, hindi ka papayagan. Pero pagkatapos na lang, hindi mo ipapaalam, pinaalam mo na lang. No? Pinost na lang. Ito na, ayaw niya ng salitang no. Yun yung word. Siya dapat yung masunod. Now, tignan din natin anong influence kaya sa buhay natin sometimes yung ganon? Or, halimbawa, meron bang time sa buhay natin na kung saan naririndi ka na lang kapag no yung sagot sa'yo? Alam mo naman nag-yes yung tao, pero kapag no, parang maalboroto yung ulo mo. Bakit kaya? Hindi mo ba nakikita na sa ikakabuti mo yung bagay na yon? Mas tingin mo mas better yung naiisip mo? Or ano kaya yun? Kasi sometimes, di natin nakikita ang authority na para sa atin. Ito yung point makinig po kayo. Minsan, ang feeling natin sa authority, kalaban natin. Kasi hindi natin siya nakikita na para sa atin. Pero ang authority kaya siya nandiyan kasi gusto kanyang mapaayos. Kailangan may someone above you na magsasabi ng no, magsasabi rin ng yes, and may time din na ikaw bahala kahit anong mag-decision mo. Kasi nandoon sila para i-guide ka sa tama. Now, pwede mo naman talagang i-disregard ang authority.
Pero check mo rin yung sarili mo. Is that really just you? Or perhaps meron na ring influence sa'yo, yung tinatawag na to na spirit of Jezebel. Next slide. Tingnan nyo yung sabi. Ito tingnan nyo. Ito kayo magugulat. Pagdating ng verse 11, sinunod ng mga elders at mayayamang tao ng city yung utos ni Jezebel. Anong utos ni Jezebel? Alam niyo ba yung utos ni Jezebel kung ano? Mag-declare kayo ng fasting. Maganda, di ba? Tama? Magandang fasting? Yes. Pero may hidden agenda. Doon sa upuan, ilagay niyo doon si Nabot. Tapos merong dalawa na kung saan accuser niya sa kabilang side. Sabihin niyo yung ganitong mga salita. And tingnan nyo, alam nyo naman, di ba, kapag may penmanship, di ba? Pag ang nagsulat, isang tao na kilala mo, susundin mo, di ba? Kasi sulat niya talaga yon. Pero dito, sa time na to, sino nagsulat? Sino nagsulat? Hindi ba dapat, nung binasa nila yon, si Jezebel nagsulat pero may ng hari. Magdalawang isip ka, di ba? Pero hindi nagdalawang isip yung mga leaders na to tsaka mayayamang tao. Sinunod nila kung ano yung sinabi ni Jezebel. Hindi nila inisip na, ba't natin i-accuse si Naboth? Di ba? Wala naman siya ginagawa. Totoo ba talaga yung paratang sa kanya? In-stone to death agad eh. Nakita nyo? Pwede palang makakuha ng control ngayon si Jezebel. Kung ikaw rin, kahit leader ka, mayamang tao, baliwala yun eh. Kailangan meron kang discernment. Sabi mo nga sa katabi mo, discern. Muli, clarification natin. Ay next slide. This is about behavior. Hindi tungkol sa gender. Hindi ito yung mga babae lang. Hindi. Kasi bakit? Men and women can operate in these patterns. Pwedeng babae yan, pwedeng lalaki, pero may influence ng spirit of Jezebel. Kaya, clarification lang din, not every strong personality ay Jezebel. Bakit? Ang confidence kasi, hindi ibig sabihin control. No? Hindi ganon. At ang mental health struggles ay hindi po yan Jezebel spirit. Bakit? Kasi hindi mental health itong Jezebel spirit. It's an influence na sa buhay ng isang tao. Ang goal natin, hindi magturo ng mga tao. Ang goal natin ay discernment. And ayokong matapos po ang araw na ito na wala tayong ginagawa. Because actually, God wants to set you free. 3 bagay lang gagawin natin ngayong gabi. Personal lang. Di mo kailangang alamin yung kalagayan ng katabi mo. Kanya-kanya tayo. Anong unang gagawin natin? Kasi hindi natin alam eh. Baka may influence si Jezebel sa ating mga buhay. Hindi yan 100%. No? Pwedeng 5%, 20%. Kaya nahihirapan ka siguro maglingkod kay Lord. Kaya yung way mo dapat straight, napupunta ka sa kung ano-anong lugar ng buhay mo. Probably, dapat umuungos ka na as a Christian, pero stagnant ka ngayon. Doon ka ngayon magtanong sa sarili mo, kung di ko na-feel ako na nag-grow, and Bible naman yung tinuturo ni pastor, sa leader ko naman, okay naman kami, bakit kaya ako hindi nag-grow sa aking Christian life? Parang hanggang dito lang. Perhaps, may influences sa ating buhay na hindi pa natin nilelet ko at hindi natin
hinahayaan si God, yung authority niya yung masunod. Ngayong gabing ito, simple lang. Ask God for forgiveness. Ang kalaban natin dito ay, kanina nabanggit ni Ate Blessy yun yung pride. Mga kapatid, lahat tayo merong kanya-kanyang battles. Kahit nga ako meron eh. Pero, humility. In front of God, kaya mo bang sabihin yung struggles mo sa iyong buhay? Huwag ka na maging in denial. Amen? Lahat tayo, walang exempted. May struggles ka ba sa buhay mo? At kailangan i-open mo kay Lord yun. It can be sama ng loob. Pwedeng nakikita mo talaga yung influence ng Jezebel spirit sa buhay mo, sa decisions mo. A person is really manipulating and controlling you. Kapatid, ask God for forgiveness. Kasi ang nasusunod, yung ibang tao, ang nasusunod yung sarili mo, ang nasusunod pwedeng yung influence sa'yo at hindi si God. Come on, let us all bow our heads and pray. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang matulog, kundi i-focus mo yung mind mo sa Panginoong Diyos na buhay ngayong gabing ito. Come on, ask God for forgiveness. Confess that sin. Confess yung influence na yun sa buhay mo. Pwedeng may hindi ka mapigilan na bibig. Nagko-control ka sa iba. Gumagamit ka ng pangalan ng iba para mangyari yung gusto mo. Come on, God wants to set you free. Ang gusto niya, malaya ka na sabihin sa Kanya kung ano yung totoo at nangyayari sa iyong buhay. Sige kapatid, confess. Ask God. At ang gusto ni Lord, hindi basta humingi ka ng tawad sa Kanya. Kung hindi, mag-decide ka sa iyong sarili mula sa araw na ito. Babaguhin mo yung mga behavior mo, influences, yung controlling na ginagawa mo sa ibang mga tao. And you will submit to God's authority. Lord, this evening we invite your presence continuously. Your angels are with us. Let heaven, Lord, fill this place.
We believe, Lord, na may gagawin ka sa church ng Radiance. And kailangan magkaroon muna, Lord, ng cleansing para maranasan namin yung revival, para maranasan namin yung breakthrough. Kailangan may malinis. Kailangan matanggal ang mga nagiging sagabal sa aming mga buhay. Lord, we know that there is a spirit working sa mga kapatiran namin. Maging pwede rin, Lord, sa mga leaders or pastors. But right now, Lord, wala kaming magagawa, hindi kami makakalaya kung wala ang power mo, aming Panginoong Jesus. Holy Spirit, kayo ang aming kasama sa lahat ng ito. Sa lahat ng aming mga kapatiran na nandito ngayon. Right now, Lord, your authority is absolute in this place. In Jesus' name, lahat ng mga spirits of Jezebel na nag-i-influence sa aming mga kapatiran, by the power of the Holy Spirit, wala kayong karapatan sa kanilang mga buhay. I pray mula dito sa nasa unahan, dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos na buhay. Out in Jesus' name. Kayong spirits na kumikilos sa buhay ng aming mga kapatiran, nag-i-influence sa kanilang mga buhay, kaya marami sa kanila downcasted, marami sa kanila may anxiety, ina-attacks ng manipulative spirits. Right now, by the power of the Holy Spirit, out in Jesus' name. Mga nag-i-influence sa kanilang mga buhay, kaya hindi sila makapag-serve kay Lord ng 100%. Kayo ay pinapalayas namin ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Wala kayong karapatan sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Lord, sa gabing ito, ikaw yung maghari sa buhay namin. Gusto namin, Panginoon, mag-grow kami sa relationship namin sa iyo. Any spirits na hindi galing sa iyo, Panginoon, na kumikilos sa buhay ng aming mga kapatid. We believe that right now, sa kanilang paghingi ng tawad kanina, sa repentance na kanilang ginawa, at sa pag-rebuke namin, Lord, may nangyayari na sa kanilang mga buhay. Lord, salamat po. Alam ko po kayo magbibigay sa kanila ng fire to serve for you. Pagpapagana, Panginoon, na kung saan talagang maglingkod sa iyo 100%. Any bondages na meron sila kaya hindi sila makapag-serve. We believe, Lord, na ngayon pinapalaya mo na sila sa lahat ng mga ito. Come on, pwede ba tayong tumayo lahat ngayong hapon na ito? Come on, can we sing that song ulit? Yung Worthy is Your Name. Kung alam niyo yung song na ito, can you sing that song with me? Come on, worthy is your name, Jesus.
name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. One more time. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is, one more time. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Come on, kantahin mo pa yan sa Panginoon. Purihin mo ang Diyos sa ginagawa niya sa iyong buhay. Purihin mo ang Diyos sa pagpapalaya niyang ginagawa sa buhay mo. You deserve the praise. Sa banayad na pag-awit, Jesus, you deserve the praise. Sa pag-awit mo niyan, kapatid, itaas mo yung mga burdens mo kay Lord. Come on, make a gesture na yung kamay mo sa pagtaas nito, binibigay mo rin sa Kanya. Lahat ng mga bigatin na dala-dala mo sa iyong buhay. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, sing it. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, feel na yung burdens na nafe-feel mo, unti-unting nawawala. Nililinis ka ng Panginoon. Pinapanibago ka niya sa gabing ito. Come on. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Ikaw na nauuhaw, kapatid, sige lang, kantahin mo. Jesus, you deserve the praise. Wala tayong tataas na ibang pangalan, si Jesus lang. Yes, Lord, thank you. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Tignan mo kung saan ka dinala ng Panginoon, kapatid. Hanggang sa panahon na ito. Ang dami nangyari in the past. But the Lord is saying,
may ginagawa akong bago sa buhay mo. Nakikita ko mga empty vessels sa harapan ng Panginoon ngayon. As you sing that song, kapatid, kahit sa banayad na pag-awit, yung puso mo umiyak kay Lord na, Lord, punuin mo ulit ako para hindi ako mapuno ng ibang bagay. Kasi sometimes, napupuno tayo ng ibang influence sa ating buhay, hindi kasi tayo nagpapapuno sa Panginoong Diyos na buhay. Come on, sing that song. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Jesus, you deserve the praise. For the last time, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Panginoon, salamat dahil bukod sa inalis mo sa amin ngayon, Lord, yung influence ng spirit of Jezebel. Lord, pinuno mo naman din kami ng mga bagay na galing sa iyo. Lord, paglabas ng bawat isa sa kanila, ang dalangin ko po, Panginoon, patuloy sila nawa na magpapuno sa inyo para hindi sila maimpluwensyahan o malagyan, Panginoon, ng hindi magagandang influence din. Lord, right now, I believe that as they open their heart sa iyo, Panginoon, talagang something will change sa kanilang buhay. Hindi lang, Lord, sa kanilang behavior, kundi sa relationship nila, Panginoon. Magiging matatag ang mga relationships nila. Magiging open sila sa isa't isa. Lord, ganun din po. Sa spiritual life din nila, I believe, may ginagawa ka na ring pagbabago.
Nung una, Lord, na nawawalan sila ng gana sa paglilingkod, ngayon, Lord, pinapalitan mo yun ngayon. Ngayon, Lord, ang mga spirits na kung saan sa kanilang buhay, parang feeling nila na down sila, inaangat mo ngayon, Panginoon, ang kanilang mga puso na ito. Lord, wala kaming iba talagang pupurihin at itataas kundi ikaw. Salamat aming Panginoong Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat aming Ama sa pagpapalayang ito na ginagawa mo ngayon sa aming mga buhay. In Jesus' name. Come on, bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord ngayong gabing ito. Amen. At wag na po kayo umupo. Dako na rin tayo sa pagpipray natin sa mga offerings and tithes na ito. Kung meron po kayong mga bibigay, bigay nyo na po para mapag-pray din natin. Ayan. And kung saan man kayo nakatayo ngayong gabing ito, pwede nyo bang iunat ang inyong mga kamay sa mga kaloob na ito, ating ipanalangin. Lord, dalangin namin lahat po na nakapagbigay ngayong gabing ito. Lord, talagang may mangyari, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kung meron silang tinaniman, Lord, we believe meron silang aanihin. Lord, the Bible principle of sowing and reaping, we believe, Lord, na may mangyayari. At ganun din, Lord, dalangin ko po na kung meron man na dumalo sa lugar na ito na struggle niya to yung Panginoon, yung influence ng Jezebel spirit, we believe, Lord, pinalayaan nyo na sila, Panginoon. At ganun din, Lord, sila ngayon mag-i-spread hindi ng Jezebel spirit, kundi ng Espiritu mo, Panginoon, na nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng pag-ibig, nagbibigay, Panginoon, ng kasiyahan. Kaya, Lord, ngayon maglilingkod kami na masaya. Maglilingkod kami, Lord, na revitalize. Revive, Panginoon. In Jesus' name. Lord, gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila, sa kanilang pag-uwi. Maranasan nilang protection nyo, guidance. Maluyunawa po sila sa anumang aksidente, trahedya, kapahamakan. Layo nyo sila, Lord, sa mga masasamang tao, masasamang influences. At higit sa lahat, Lord, simula sa araw na to, maranasan din nila yung promotion din po na nagmumula sa inyo. Promotion, another level, Lord, of faith, another level ng spiritual life nila and maturity. Another level din, Lord, maging sa trabaho din nila, Panginoon. Lord, we believe na there is more in store sa bawat isa sa kanila. At meron kang ginagawang bago sa kanilang mga buhay. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe na ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, may the Lord continue to bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. Amen and amen.